Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at 3 taon itong kinubkob. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya, "Talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta." Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan liban sa lipi ni Juda. Ang salita ng Diyos. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Yaong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain. Bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod. Lasing kamit langong-lango sa alak na iyong dulot. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Simula na naman ang bagong linggo, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ako, Father Kevin Crisostomo. Magandang tanong sa simula ng linggong ito. Bakit nga ba ang bilis natin maging judgmental? Napagandang topic. Pero ano po ba na ayon sa mga pag-aaral, lalo na pagdating sa tinatawag nating human cognition, ang pagiging judgmental po ay bahagi po talaga ng buhay natin bilang tao. Bakit? Natural process po siya ng ating pag-iisip. Kung saan bago tayo gumawa ng mga desisyon at pagkilos, kailangan muna ng judgment. Kailangan muna ng tamang pagpapasya. Kaya lang, kailangan natin maging maingat. Kapag itong process na ito na dapat ay para sa constructive evaluation ay naging harsh at unwarranted na criticism, nagiging problematic siya. Lalo na po kapag madali tayo mag-jump into conclusions, lalo na po kapag kinokonekta natin yung nagawa sa ugali o sa karakter ng mismong tao, lalo na po kapag nagkakaroon tayo ng mga tinatawag nating biases laban sa mga tao
sa paligid natin. At higit sa lahat, hindi tayo nagiging Kristiyano sa ating isip, salita, at gawa. Dito pumapasok ang kasalanan sa pagiging judgmental. Napakaganda po ng ating gospel reading ngayong araw na ito sapagkat patuloy si Jesus na nangangaral sa ating lahat. Inuutusan, tinutulungan, ginagabayan tayo na huwag hatulan ang ating kapwa. Sapagkat ang measure na ginagamit natin sa kanila ay measure na maaaring gamitin din sa atin. Magandang pag-isipan natin ito, mga kaparokya. Ano nga ba ang pwede natin gawin para maiwasan natin ang pagiging harsh at pagiging overly judgmental sa ating kapwa? 3 look, madaling tandaan. Unang look is look at yourself first. Natin natin sa ating gospel reading, ginamit ni Jesus yung imahe noong plank at noong splinter. Alam naman natin, splinter, maliit na puwing. Pero yung plank, napakalaking bloke na nakalagay sa ating mata. Na sinasabi ni Jesus, bakit yung nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit di mo napapansin ang puwing mong gatahilan, laki-laki sa iyong mata. Siguro nga, magandang bala sa atin to. Bago tayo tumingin sa iba, tumingin muna tayo sa ating sarili. Napakahalaga pa rin po ng self-reflection para hindi tayo maging overly judgmental sa isa't isa. Paalala, walang taong perpekto. Lahat tayo may kahinaan, but we are all works in progress. Hindi nangangahulugang nagkamali ay hindi na pwedeng magbago. At ito ay applicable hindi lamang sa ibang tao, kundi sa ating sarili. Baka magandang tignan muna ang sarili sa salamin. Because sometimes, real talk lang, the things we don't like with others are the things that we also don't like in ourselves. Why be judgmental? Look at yourself first. Tumingin muna sa salamin. Baka yung ayaw natin sa iba, ito'y nakikita natin sa ating sarili. Pangalawang look is look at the bigger picture. Sabi daw po sa cognitive process ng judgment, para nagme-mental shortcut daw po. Sapagkat ayaw nating alamin ang buong kwento, umaasa lang tayo sa mga panlabas na nakikita, hindi natin alam ang buong pangyayari. Hinanghuhusga na kagad tayo. Ginagawa na kagad natin ng kahon kung saan hindi makakalaya ang ating kapatid sa ating panghusga. Ang hamon sa atin, look at the bigger picture. Huwag tayong tumalon agad sa panghusga. Magandang tignan. Hindi porke lagi nakangiti, merong hindi magandang iniisip. Hindi lahat ng malungkot, walang ligaya sa buhay. Magandang tignan. Baka may kwentong mas malaki. At yan ang dapat nating tignan. Look at the bigger picture. Bago manghusga, unawain muna. Alamin muna ang buong kwento. Hindi tayo umaasa lamang sa ating nakikita sa panlabas. Jesus is teaching us, instead of criticism, instead of being harsh, why not empathize? Magandang malaman ano ang nasa puso ng ating kapatid, lalo na kung merong hindi magandang nangyayari sa kanya. Pero may pangatlong look. Look at Jesus. How did Jesus treat people? Was he judgmental? Siguro magandang tignan natin. In a way, yes. Sapagkat si Jesus, tinuturo kung ano yung pagkakamali, dapat makita. Yes, that is part of our Christian responsibility. Ituro yung mali. Tuwirin yung mali. Pero ang tanong, hanggang sa pagtuturo na lang ba ng mali, tayo kikilos? Will we just end
in looking, highlighting, magnifying our judgments and problems? Or can we become part of the solution? Baka nga, merong pinapakita pa sa atin na minsan sa ating panghusga, hindi natin nakikita. Paano ba ni Jesus pinakitunguhan ang mga nagkakamali? Oo, sinasabi niya ang mali. Kahit naman yung mga Pariseo at mga skriba, ang mga religious leaders, pag may mali, sinasabi ni Jesus. But the Lord does not give up on people who have problems. Instead, He guides them. He prays for them. He loves them. He does not judge them and condemn them. Hindi hinuhusgahan. Hindi tinatanggalan ng pag-asa. Kundi naniniwala si Jesus, pwede tayong matuto sa ating pagkakamali. At pwede tayong magbago upang maging mas mabuting tao. Oo nga, ano? Ang dali kasi maging judgmental. Pero kaya ba nating tularan ang halimbawa at turo ni Jesus? 3 look, madaling tandaan. Look at yourself first. Look at the bigger picture. Look at Jesus, who did not condemn the sinner, but rather gave them hope, gave them opportunity to change for the better. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, sa mundo kung saan ang dali manghusga at parang ang saya manghusga sa kapwa, Panginoon, turuan mo kami muli na tumingin ng mas malalim, tumingin at hindi manghusga. Sa halip, gabayan ang bawat isa sa pagbabago na ikaw mismo, our God of second and many chances, are willing to give us. Bless us, Lord. Help us not to be judgmental, to be harshly critical. Rather, may we learn your example. Yes, you correct our mistakes, but you give us an opportunity to change for the better. Hindi natin sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pag-isa sa ating pagninilay salita ng Diyos, salita ng buhay. Prayers assured po. Itong pinamaganda pala. Gusto ko yung habol. Kapag mayroong nambabash, may mga haters, pinamaganda, pray for them. Pray for them. We thank them. Maybe there are certain things that we need to see that we don't see. But at the end of it all, we pray for them. Let us pray for one another. Sa mundong judgmental at harsh, ang kailangan natin, ang presensya ng Diyos na marunong magpatawad, marunong magbigay ng pagkakataon na magbago sa lahat. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.